Good morning po. Lahat po ng sinabi ng mga nagsalita, talaga po nga yung 3 C's, yung calling, or vocation, yung connect, and then ang last po yung commitment, or commit. Ang naka-ano po sa akin na yung parte na sinabi po ni Father, na yung kahit tayo nire-reject, kahit tayo, kumbaga, I should say, hindi tayo tanggap, dapat atin lalong pagbutihin yung kay Albert Einstein, na he was then rejected, dun sa kanyang suggestions o mga parties or whatever. Sa akin po ay, yun po yung naka-touch what got my attention. Kasi po nga, there's no harm in trying. Kung gusto niyo po talagang lumago at ito isang challenge sa atin, yun po yung magiging sandata natin para may palago ang ating karunungan or katalinuhan at may bahagi sa ating mga mag-aaral at kapwa, kaguro at sa lahat po ng tao. Once again, good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, Father, iniisip ko kanina pa kung anong aking sasabihin. Pero ang isa ko pong natatandaan na sinabi ninyo na bagamat ako po'y dating taga-San Pablo, nagkaasawa po ako ng taga-Bae, na ang sabi po ninyo ang mga taga-Bae ay kontento na lamang kung ano na yung kanilang nadatnan. Pero kayo po ang nagpasimula na meron pong pagbabago sa bayan ng Bae. At ito po yung pinakita ninyo sa pagpapasaayos ng aming simbahan. Sabi nga po ng aming estudyante, pag po sila napunta sa paaralan, ang laki na ng itinagbago ng paaralan. Yun po ay dahil sa aming principal at sa aming pagsasamahan. Pero marami na din po ang nagsasabi na ang ganda ng ating simbahan. Siguro po yan nagmula sa aming kura paroko at sa tulong ng mga taga-bayan at ng mga mamamayan ng bayan ng Bae. Sana po ito ay utanging loob ng mga taga-Bae. Salamat po. Okay, sabi nga po nila, ang buhay guro daw po ay para po mikropono. Ano po, na kapag daw po tayo ay nasa unahan, kailangan daw pumadig ang boses po natin. Kung sa pagkakataon po nito, rinigin naman po ang boses ko. Ano po? Okay po. Nasabi po nila, kasi masyado po kasi malakas eh. Sabi nga po ni Father Boy, nang natakal po natin, kagawi po ako ng kanina, commitment. Ito po, tagdagan ko pa po ng 3 P's. Ito po, perseverance po, passion po, at saka po, siyempre tinatawag po natin patience. No po, siyempre po ang buhay po ng pagkaguro po, hindi naman po ito pang araw-araw lang po natin ginagawa, na pagsubok po lagi na mainit na kanin na kapag tayo napasok, iluluwa po natin agad. No po, para po sa ating mga estudyante. No ako bilang mga guro po, ay lalo tigit po sa katulad ko po, ano po, mas maramdaman po natin yung tunay na pagmamahal po para po sa mag-aaral. At nawa po, ang bawat isa pa po sa atin ay maramdaman pa po lalo tigit po yung tunay na pagdadamay po ng ibig sabihin po ng tunay na pamilya po. At para po kay Father po, Father, napakaganda po ng simbahan. Hindi po. Kasi po lalo tigit po sa sayo po nila, there's a room for improvement. Father, madulas po yung labas. Marami lang po kasing nadulas. Pero po, Father, ano po, kung sasabihin po natin na may pagbabago, nagbago po talaga, Father po. At maraming salamat po. Sa akin lang po, magandang sa akin lahat. Yung pong nakaantig sa akin, yung sa commitment, yung pag-grow. Sabi ko sa'yo, kaya kayo nag-grow na bilang tao, bilang teacher, tsaka bilang anak ng Diyos. Gano'n na kayo nagawa ko bilang anak ng Diyos. Yun lang po. Salamat po.
magandang umaga po sa lahat. So, bilang mga Katolikong guro ng Liceo de Bay, so sabi nga ni Father ay tayo ay tinawag. Okay, tinawag tayo para makapagbahagi sa ating mga estudyante ng mga magagandang aral o talento. Ngayon, yung pagbabahaging yon ay dapat ay kung anumang hindi mataas na salary na meron tayo, ay yun po ay ating serbisyo para sa ating mga estudyante. At dahil po sa sinabi ni Father na kailangan na may interconnection o i-integrate natin yung ating mga kaalaman sa ating mga estudyante, so kinakailangan ay ituro din natin ang katotohanan. So, ibahagi natin sa ating mga estudyante ang mga kautusan ng simbahan at ang mga nasa Biblia upang sa ganun ito ay kanilang maisabuhay, maisapuso at magkaroon ng pagmamahal sa kanyang kapwa. So, sabi nga natin, we have to grow kasi yun yung ating commitment. Kinakailangan ay mapalugo natin at upang sa ganun ay yung ating vision and mission ay magkaroon ng katuparan. So, sabi ni Father, kinakailangan magkaroon ng collaboration. Father, ngayon po ay talaga pong ginagawa na po namin yung tinatawag yung collaboration dahil ang aming pong pagtuturo ay student-centered. Yung po ay na-seminar na po namin dun po sa tinatawag ng mga UBDI's approach of learning at saka po yung K-12 program. So, napakaganda po yung ating ginawang retreat ngayon. Marami po kaming natutunan. At higit po sa lahat, dahil po kayo ay huli na ngayon, ay katulad din po ng papuri ng iba, ay super po ang ginanda ng ating simbahan. Sabi nga po ni Sir Larry ay medyo madula. So, lalagyan na lang po natin ng konting babala na mag-ingat kayo sa parte nito. Okay, so Father, maraming salamat po at God bless po. Father, nag-hospital na kami ng bata. Nadulas po doon sa harapan. Anak ko po. Ito po na nagaling. Ay dinala po namin doon sa parang. Umaga po sa inyo lahat. Kanina po ako meron wala kami sasabihin ko. Una po ako pinagtrabaho sa Pedro, pinipilang mo. Masyad lang po ako doon. Wala akong hindi ako masyado yata na ano doon nung sa religious. Parang hindi ko yata naranasan doon magkaroon ng ganitong retreat kasi 1 year lang ako doon. So, siguro, kaya hindi pa ako masyado sa ako yung nag-abroad. So, sa pag-abroad ko, ako hindi ako nagkataong hipag ko ay ano ng El Shaddai. So, instead po kami ay ang tawag dito, paglinggo, outing, kami lagi nag-El Shaddai. Pero, ang hirap po ng buhay nga sa abroad, gawan pamilya, sabi ko, sana pag-uwi ko, may trabaho na ako. So, yung pag-uwi ko nga, lahat ng minadasal kay El Shaddai, Lord, sana ako yung may trabaho kahit na ano kung ibigay niyo sa akin. So, pag-uwi ko dito, nagkataon nga, sabi ko kagabi, na may nag-resign, doon ho lalong umanong aking faith kay God. At nagpapasalamat ako, unang-una sa aking pamilya. Before ang asawa ko, hindi siya nagsisimba. Pero ngayon ho, siya pa yung lagi nag-aaya sa aking pagsimba. At pangalawa ho, ngayon ako'y mayroong load na religion. So, at bago amin po, ngayon ko na ng istorya ng kung paano nagsimula ang Bible, yung gospel. Sabi ko, ganun po pala. Kaya nagpapasalamat ako kay Mama Pete. Kaya medyo lang mahirap akong intindihan. Kaya oras ko naubos na sa pagbabasa ng aming religion book. Sabi ko, ang hirap pala nito. Pero naunawa ako kahit papaano. Kaya sabi ko, bago ako makaalis sa chapter 1, ang tagal at minumuni-muni ko pa ho. So, para lalo nadagdagan yung aking faith kay Lord. At saka, siguro, may kukonect ko, at saka commitment ko kay Lord, kung paano ito mayaan sa mga bata at titimo sa kanilang isipan yung mga ilalaman ng aming tuturo mo yun bilang pag-apostolate no sa kanila. So, yun lamang po, Father, at sa tulad na sinabi nila, talagang maganda nga po yung simbahan ngayon. Kaya po daw kami uwin asawa ko, lagi po nag-usapan na ba, ang ganda ng simbahan, ang laki ng improvement. Yun lang po. Maraming salamat.